Karaniwan, ang nagiging dahilan ng pakikipaghiwalay ay yung pagkawala na daw ng saya. Di na ako masaya. Hindi na kami masaya sa aming pag-asama. Yan, naghihiwalay na. Kung minsan, yan din ang payo ng iba. Hindi ka na masaya, di ba? Di, makipaghiwalay ka na. Para bang ang end purpose ng pag-aasawa ay para lamang maging masaya? Kung gayon pala, bakit may sinasabi pa ang mag-asawa sa isa't isa sa araw ng kanilang kasal at pagtitipan? For better, for worse, for richer, for poorer, till death do us part. Hindi sana for richer na lang, for better na lang. Wala nang for worse, for poorer, kung ang kasal ay para maging masaya lang. Hindi enough na dahilan yung, di na ako masaya, kaya makipaghihiwalay na ako sa kanya. Palagay ko ang mas mabigat na dahilan yung, hindi na ako nagiging mabuting tao eh. Piling ko, nagiging demonyo na ako. Piling ko, buhay ko, impyerno na eh. Ayun, mas mabigat na dahilan yan. Hindi ka nag-grow kung gano'n. Pero siguraduhin mo lang kapatid na ang dahilan ay hindi yung hindi ka na masaya, kundi yung wala ka na talagang sa end mo ay makita ng paraan para makapagmahal ka pa, makapagsakripisyo ka pa, makapagpatawad ka pa, makapagtiis ka pa, at maging banal ka pa. In other words, hanggat maaari, harapin natin ang mga sakripisyo. Kung ito'y makabubuti pa rin talaga sa ating pagpapakabuting tao. Pero kung ito'y nakasasama na, ibang usapan na ito. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang.